May nakita nga pala akong inakay na ibon dito sa aming kisame. Hindi pa nga siya gaano nakakalipad at mukhang nanghihina pa. Kaya naman pinainom ko to ng tubig para makarecover. Naawa nga ako dahil mukhang may problema din siya sa kanyang mga paa. Kaya naman kinupkup ko muna siya para maalagaan. So paano guys? Tara! Kagabi nga pala ay kumakain ako ng chichirya. Napakasarap talaga nitong Big Boy. Habang kumakain nga may narinig akong kaluskos sa taas ng aming kisame. Kakaibang tunog nga pala ito na para bang may lumilipad. Hindi ko nga pala to gaano pinansin pero umulit na naman ang tunog. Palakas kasi ito ng palakas na para bang may tumitiktik. Kaya naman guys napalabas ako ng aming kwarto upang silipin kung saan ba nagagaling ang ingay. Medyo kinakabahan nga pala ako sa mga oras na to dahil baka anong bagay ang ating makita. Kahit si Kuya Boy Machunurin nga pala ako, takot pa rin ako sa multo. Sinilip ko din pala itong aming aircon. Baka nagkaroon kasi ito ng problema at dito nang gagaling ang tunog. Mukhang wala naman tong problema at sa ibang bagay natin naririnig ang mga kaluskos. Napagpasyahan ko nga na umakyat dito sa aming kisame. May takot pa nga din pala sa akin dibdib baka anong bagay ang ating makita. Dati kasi may nakita akong ahas sa aming bubong. Hindi ko lang alam kung bakit sila nakakakit sa ganitong kataas na lugar. May naririnig nga pala akong siyap ng ibon. Bigla ko nga pala napansin na merong bagay na gumagalaw. Medyo tumama nga pala ako sa aking hinala. Meron kasi ditong inakay na maya na hindi makalipad. Mukhang nabali nga pala ang mga pakpak nito. Ganun din ang kanyang mga paa. Dahil pet lover nga pala tayo, naawa nga pala ako sa kanyang kalagayan. Gagamit nga pala tayo ng dustpan para siya ay ating makuha. Kailangan dahan-dahan nga lang pala ang gagawin natin pagsagip sa ibon. Baka sa halip na ma-rescue natin siya ay mapalala pa ang kanyang kalagayan. Hinihinala ko din pala na meron silang pugad dito. Mukhang hindi lang to nag-iisa at meron pang mga kapatid. Napansin ko nga ang kanyang dalawang paa ay naninigas na. Natatakot nga din pala tong ibon na to dahil hindi niya alam kung anong bagay ang kukuha sa kanya. Kumpirmado nga pala na maya ito dahil merong dilaw sa kanyang mga tuka. Nung malapit na nga ay kinuha ko to sa pamamagitan ng aking kamay. Nagulat nga pala ako ng bahagya dahil ito ay nanunuka. Makikita nga pala sa kanyang itsura na mukhang gutom at uhaw na uhaw. Kaya naman guys, to the rescue ang inyong bida. Mukhang may bago na naman kasi tayong aalagaan. Agad nga pala akong kumuha ng malinis na karton. Dito ko nga muna siya ilalagay pansamantagal. Char. Kumuha nga din pala ako ng malinis na basahan para nga kahit papano ay malambot ang kanyang hihigaan. Kapag may mga injury nga pala dapat handle with care sa mga ganitong klaseng ibon. Hayaan nga muna natin siya maging komportable bago siya sumama sa atin. Binipilit niya nga din pala na tumayo pero siya ay natutumba. Napansin ko nga napatubo pa lang ang mga balahibo nito. Inakay pa talaga to na may tuturing dahil sa kanyang itsura. Hingal na hingal nga din ito dahil sa init ng panahon. Mabuti na nga lang din talaga siya ay ating na-rescue. Bilang paunang lunas nga siya nga pala ay ating papainumin. Hindi ko pa nga alam kung anong dapat ipakain sa kanya. Naalala ko nga pala si Tampi nag-aalaga ng ibon. Bukas na lang siguro tayo pupunta para makahingi ng pagkain. Kahit papano nga ay mukhang nakabawi na siya ng lakas. Mukhang gusto na nga pala nitong lumipad at bumalik sa kanyang tirahan. Ikikip ko muna siguro tong ibon na to hanggang siya ay maging adult. At dahil anong oras na rin, kailangan muna natin siyang patulugin. Hindi ko nga pala to ilalagay sa labas ng aming terrace. May mga pusang ligaw kasi dito sa amin, baka siya ay kainin. Bukod nga pala sa kalagayan niya, iniisip ko rin ang kanyang safety. Tamang-tama naman dahil bukas ang aming aircon. Binalutan ko nga pala to ng malinis na basahan, baka siya ay lamigin. Sana nga kahit papano ay maging komportable ang kanyang pagtulog. Hindi man nagsasalita ang ganitong klaseng ibon pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang lubos na pagpapasalamat. Mabuti na nga lang siya ay ating na-rescue at may naligtas tayong buhay. I-update ko na lang kayo siguro bukas kung anong nangyari sa kanya. Paalam! Yeah!